May iba't ibang mungkahi ang mga kongresista para mas mapalawak pa ang 20 pesos rice program ng pamahalaan. Tiniyak ng Kamara na katuwang sila ng administrasyon sa paghatid ng mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino. Ang detalye sa ulat ni Melales Moras. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na malaki ang maitutulong ng 20 pesos rice program ng administrasyon sa mga Pilipino. Para mapalawak pa ito at maging mas pangmatagalan, naghain din sila ng iba't ibang mungkahi na maaaring gawin. Ayon kay House Committee on Agriculture and Food Vice Chair El Rey Villafuerte, maaaring paigtingin ang masagana rice program para ang murang bigas maibenta hindi lang sa piling lugar kundi sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang proposal, bibigyan ng 40,000 pesos per hectare na pre-planting assistance ng gobyerno ang mga magsasaka sa ilalim ng ilang kondisyon para ang kanilang ani maibenta sa mas murang halaga hanggang sa makarating ito sa merkado. May kahalintulad ding mungkahi si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na nakapaloob sa kanyang panukalang Cheaper Rice Act. Bukod dito, maaari rin daw gawin ang sumusunod. Dagdag na suporta sa mga post-harvest facilities tulad ng mga dryers, threshers, rice mills at transport facilities, pati na ang pagpaparami sa mga kadiwa centers nationwide. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, maaari ring magkasa ang gobyerno ng rice subsidy program kaysa direct cash transfer tulad ng ginawa sa Camiguin sa pagtutulungan ng LGU, DSWD at local retailers. Maaari anyang pag-aralan ang modelong ito at handa ring tumulong ang Kongreso sa pagbuo ng pondo at mga patakaran ukol dito. Sa ngayon, may mga nakahain na ring panukala rito sa Kamara para mas mapagbuti pa ang sektor ng agrikultura sa bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.